talagang naging ano talagang pinakaabangan natin yung Quadcom ho, mga kababayan Dahil talagang pinapaimbestigahan, iniimbita yung mga tao, kagaya ni dating Pangulong si Rodrigo Duterte, inimbitahan din po doon sa Quadcom. Di po ba? At ang tanging gusto lang po ay maitanong, makuha yung kanilang side. Kaya lang, mas pinipili nila na hindi umattend at baliwalain po. Ngayon, sasabihin nila, ay naku, yung mga pa-Quadcom naman na yan, bias naman yan Kaya lang hindi naman po sila umattend para ipagtanggol yung kanilang sarili. Yung pag-iimbita sa kanila, pagpapatawag sa kanila, paraan ng due process po yun. Para ipagtanggol nila yung kanilang sarili, mga bossing. Di ba? Di ba? Nung isang araw lang, nabanggit po, mga boss chief amo sir, dito sa balita na ito, na si Rodante Marcoleta ho, mga kababayan, ay kakasuhan na. At saka, ito pong si, ano pangalan nun? Si Ngotby, si Boss Ngotby. Yung mayon dito, di ba? Kakasuhan na din ng plunder at kakasuhan din ng human trafficking, no? Si Mike Defensor. Kaya po, nagkakaganyan. Kaya po, may rally, mga kababayan. Pakinggan nyo po, para malinaw at klaro sa lahat at nasusundan lahat po, mga bossing. Makakasuhan na ng plunder o pandarambong sa Sandigan Bayan. Pandarambong, pagnanakaw, no? Si Senator Rodante Marcoleta. Opo. Makakasuhan na ng pandarambong. Yung pandarambong, medyo mas malalim po yun. Pinakamababaw, kahalintulad po ng pandarambong ay pagnanakaw po. Di ba, mga kababayan? Pandarambong, pagnanakaw. Ngayong linggo, ayon yan kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Walang Ang Princess Parish, kanina pa ako dito, nag-antay. Shoutout po sa inyo, madam. piyansa ang kasong pandarambong, kaya inaasahan na makukulong si Marcoleta kapag naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ako po, mga boss chief, mo sir, mga madam, yung mga supporter ni Rodante Marcoleta nagsilabasan para suportahan siya. Sabi ni Lucy, baka puro lang kaso tapos wala na. Tingnan ho natin, mga kababayan. Si Marcoleta din, medyo nakikita ko, medyo yung tipong nag-i-explain na din po Mamaya meron tayo nung pag-i-explica ni Rodante Marcoleta. Pero isa-isayin natin to para naiintindihan ng mga ating mga viewers yung pagkakasunod-sunod po at kung bakit mayroong nagaganap na rally po dyan, mga bossing. Nagbunsod ang kaso sa donation kay Marcoleta na nagkakahalaga ng 75 million pesos para sa kampanya para pagkasenador noong January 2025. Nag-donate ang dating kinatawan ng Anakalusugan Party List Mike Defensor at mga individual na si Aristotel Viray. Para daw sana doon yon sa kampanya ni Rodante Marcoleta. Pero po, mga kababayan, kung maalala nyo, alisin ko lang ito ng mabilisan, kung maalala nyo po, mga boss chief amo sir, si Rodante Marcoleta ay sumagot doon sa Net25 at ang sinabi nga, mga boss chief amo sir, ay tumanggap na mismo sa bibig niya. Eto, pakinggan niyo. Bakit talaga? Congressman ako noon Kung tanggapin mo. Aray ko po. Aray ko po. Kung tanggapin mo, nagbigay sa akin talaga. No, congressman ako noon Kung tanggapin mo, may mas mabigat pa po ba? May mas mabigat pa po ba dito, mga kababayan, na mismo galing sa bunganga po ni Rodante Marcoleta, kung tanggapin mo. Congressman ako nun Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon Kung tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Yun, mga kababayan. Ang nakikita ko dito, natakot sila na madisqualify po si Rodante Marcoleta, mga boss chief amo sir. Dahil ang sinasabi nung SOSE, kapag ka ikaw ay nagsinungaling doon sa SOSE, yan ay katumbas ng disqualification po, mga boss chief amo sir. Katumbas na wala kang SOSE, mga kababayan. Ang ginawa nila doon sa SOSE, hindi isinulat yung mga tao na nag-donate. Nung panahon ng kampanya kay Marcoleta. So ngayon, para medyo hindi sila mahulog doon sa
disqualification na yon, ang sinabi, congressman pa ako niyan. Ano po? Ayan, atras ko ha, pakinggan nyo ha. Nagbigay sa akin talaga. Oh. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon Kong, tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Sabi mo, ang halagang ito. Sana magmuna ka. Kung di ako nagkakamali, January o February ho, mga kababayan, panahon ng wala pang eleksyon noon. Hindi pa yata obra o hindi pa yata pwede yung tumanggap ng mga donasyon, lalong-lalo na kapag isang nakaupo o halal ng bayan. Siyempre mga bossing, ano po ang magiging kapalit noon? Di ba? Yun yung mga iniiwasan ho kasi dyan, mga kababayan. Yung magkaroon ng kapalit, magkaroon ng pabor doon sa mga nagregalo sa iyo. Kaming i-disclose ang identity. Contribution, pero utang na loob. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Senator Marcoleta, ano na, for resolution na, we're about to file it today. Plunder. Ayun. Doon po nahulog doon, mga kababayan. So, tapos, eto nga, ibabalik ko nga ulit, mga Boss Chief Amos, sir, yung video inaano natin na ngayong araw, ngayong linggo, eto, yung bagong kapapasok lang na linggo ho, kakasuhan na. At Joseph Espiritu para kay Marcoleta. Pero ayon sa ombudsman, hindi daw nakadeklara ang donasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Marcoleta. Nasa mahigit 39 million pesos lang ang nakadeklara sa pinakahuling 39 million? Di ba nung nakaraan ang sabi 52 something like that? Ngayon 39 million. ni Marcoleta. Pero ayon kay Marcoleta, hindi daw niya idineklara ang Grabe naabot nga yung pangarap bilang senador, kaso nagbabadya naman po na makukulong si Rodante Marcoleta ho, mga bossing. sabing halaga sa kanyang salin dahil naubos na daw ito noong kampanya. Nagamit na. Ayon pa sa ombudsman, lampas na daw sa 50 million threshold ng plunder ang halaga ng donation kay Marcoleta. So, linawin lang natin kung di ako nagkakamali, kapag ka-plunder ho, ang pinaka magaan na magiging kulong dyan, Music Story, kita ko yung pangalan mo dyan, pinakamagaan na kulong na posible kay Rodante Marcoleta, 25 taon. No? At ang pinakamabigat ho, 40 taon ho, mga kababayan, ang posibleng maging kulong ni Rodante Marcoleta ho, mga Naku po! Naabot nga yung pangarap, maging senador, kaya lang makukulong naman. Sabi ni Jorge, sa kulungan naman, ang ending, iyon nga ho. Kung ako magsesenador tas makukulong, wag na lang, di ba? Pero kaya lang mga kababayan, dapat alam ho nila yan lalong-lalo na bilang bilang sila po ay mga manananggol ng tao, mga abogado, no? Bilang siyempre ang tagal na nila sa politika, dapat alam na ho nila yan, mga bossing, no? Kaya yung iba ang sinasabi ang grado daw ni Marcoleta sa pagiging tagapagtanggol lowest rank, no? Bilang abogado, hindi naman natin masisisi yun. Bakit to? Kung ikaw ay napakagaling na abogado at kung ikaw ay nandoon sa tuktok ng mga abogado, hindi mo ilalaglag ang sarili mo. Di ba? Gagalingan mo yung pagdepensa para sa sarili mo. Kaya lang mga kababayan, bawat buka ng bibig ni Rodante Marcoleta para pong patalim na tumatama sa kanya.